So ngayon po dumako tayo sa ating part 2. Muli ho nating basahin ang aklat ho ng Roma, Kapitulo 3, talatang 9 na po tayo. Hanggang 20, ito pong winiwika. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Sapagkat ipinaliwanag ko na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hudyo man o hindi. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Wala nakakaunawa tungkol sa Diyos, wala nagsisikap na makakilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang panalitay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamadag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masakit na salita. Sa kaunting dahilan lang pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang namumuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Ngayon alam na natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Para sa mga walang maidahilan ng sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos, sapagkat walang sino man na ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa magandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Aking hinihiling, banal na Espiritu, na ikaw ang siyang aming tagapagturo sa umagang ito. Aking hinihiling, Panginoon, na ang mga salita na amin pong napakinggan ngayon, nawa po ay mailagay sa matabang lupa ng puso namin. Upang ito po ay hindi masayang, upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Salamat po, aming Ama, sa iyo po ang papurit parangal. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. So last Sunday po ay ating pong natalakay kung gaano kalupit ang kasalanan na dumating sa buhay ng isang tao. Dahil hindi pa ipinapanganak ang isang tao, sa harapan ho ng Diyos, ang isang tao po ay isa ng makasalanan. So ating natalakay last Sunday po, verse 9, it touches every race, and then it touches every religion. Ngayon po, sa letter C po, verse 10, it tarnishes all righteousness. So sinisira ang lahat ng katuwiran. According to the verse 10, gaya ng sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. So ang tinutukoy ho dito ni Apostol Pablo ho dito po ay ang katuwiran ng mga tao. Kung ang sariling katuwiran o ang ating ipapakita sa harapan ng ating Panginoon o ating ipagmamalaki sa harapan ng Diyos ang ating mga katuwiran, sabi naman ng kasulatan po, ang katuwirang ito na meron tayo na ating pong ipinagmamalaki, ito po ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Na kahit anong gawin ho natin na kabutihan, na labas sa katuwiran ho ng Diyos, ang lahat ng ito ay pawang walang kabuluhan. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi ho ng libro ho ng Isaias, sabi ho sa chapter 64, verse 6a, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. At ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. So dito palang ho ay pinapakita na po ni Propeta Isaiah na ang lahat ng katuwiran ng tao na labas sa katuwiran ho ng Diyos, sabi ho ng Bible, ay isang maruming basahan lamang. Gaano karumi ho yung isang basahan na marumi? Ito po ay tinatapakan. Ganun ho ang pagkakilala ho ng Diyos sa mga katuwiran ho ng isang tao. Na kahit anong gawin ho natin, katulad ho ng ganitong larawan, pakita ho natin ang una,
na kahit ikaw ay magbigay sa mga pulubi, kahit ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, ito po ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon kung ito po ay ating pong ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi ko sinasabing masama ang magbigay. Hindi ko sinasabi na masama ang tumulong sa kapwa. Okay po yan. Maganda ho yan pagtulong sa kapwa pagkatapos mong makasumpong ng kaligtasan. Pero kung hindi pa ho tayo nakasumpong ng kaligtasan ng biyaya ni Kristo Jesus, at ito po ang ating ginagawa, ito po ang ating pong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos, sabi ho ng banal na kasulatan, ito po ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Ito po'y hindi ho tinuturo ho ng iba hong pananampalataya. Ang tinuturo ho ng ibang pananampalataya ay gawa ng kabutihan para makatungtong sa kalangitan. Hindi ho yun ang tinutukoy ho ng banal na kasulatan. Mahalaga na matanggap muna ho natin ang righteousness ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos bago ho tayo gumawa ng mga bagay na katulad nito. Amen? Next slide. Kahit ganito po ang ating gawin, na tuwihong Biyernes Santo ay pahirapan natin ang ating katawan lupa. Sugatan natin ang ating katawang lupa, ang ating katawan, para bagang sinasabi natin na sa paraan ng ating sakripisyo ay mababayaran ko ang aking kasalanan. Maling-mali po ang ginagawa ho ng maraming mga Pilipino ho sa bansang Pilipinas. Ipinapakita lamang ho nila na ang Diyos po ay nasusuhulan. Maling-mali dahil ang Diyos kailanman ay hindi mo masusuhulan sa lahat ng ginagawa ho nating kabutihan. So ang lahat ng yan po mga kapatid ay isang maruming basaan. Next slide. Ganito ho ang ginagawa ng ilan sa mga Pilipino. Sila po ay lumuluhod sa altar upang ipakita ho nila ang kanilang mga sarili na sila po ay deboto. Na sila po ay naniniwala sa Diyos. Kung ito po ay ating ipagmamalaki sa harapan ng Diyos, inuulit ko po mga kapatid, yan po ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po tayo pong mga mananampalataya ni Kristo Jesus, tayo pong lahat na nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ni Kristo Jesus, tayo po ang magbabahagi sa kapwa Pilipino ho natin na ipamukha ho natin sa kanila naway mabuksan ang kailang kaisipan, mabuksan ang kailang pananaw sa tamang katuwiran na tinuturo ho ng banal na kasulatan. Amin po ba? Ilan ho tayo dito? 50? So yung 50 ito pong mga miyembro ho ng simbahang ito at sa ating po mga local churches, kung tayo po ay magpapasimula ng pagbabahagi ho natin ng mabuting balita sa kapwa Pilipino ho natin at ating pong ipapaunawa sa kanila. Ang lahat ng ito po ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Inuulit ko, ang lahat ng yan ay katuwiran lamang ng tao. Ang kailangan ng tao ngayon ay kalugdan ho tayo ng Diyos sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo Jesus. Righteousness of Christ. Sabi ho ng Matthew chapter 5 verse 20, sabi ho ng ating Panginoon, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ho ng langit. Ang mga pariseyo po at iskriba po ay pilit nilang ginagawa ang kautusan, subalit hindi nila magawa at ito ay panlabas lamang na katuwiran na kailang ginagawa. Kaya sinabi ho na malibang humigit ang inyong katuwiran, ang tinutukoy doon ho ay ang katuwiran ho ng Diyos. Yung tinatawag ho ditong higit, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy ho dito ng ating Panginoong Jesucristo, yung katuwiran, yung sariling katuwiran ng tao, yung ginagawa mong kabutihan, hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng langit.
Ang kailangan mo, yung higit na katuwiran. At yung higit na katuwiran yun ho yung katuwiran ni Kristo Jesus para makapasok ka sa kaharian ng langit. Natanggap po niyo ba? Amen? Naintindihan niyo po ba ang aking tinuturo? Okay po, tuloy ho tayo. Ito po ang kailangan ho natin. Our righteousness is in Christ. Kailangan ho natin, mga kapatid, na maintindihan ho natin. Hindi tayo makapagbibigay kaluguran sa Diyos sa paraan ng ating mabubuting gawa. Kinakailangan maisuot ho natin ang Christ righteousness. Ang isang taong sumampalataya kay Kristo Jesus. Automatic po, ikaw ay sinuotan ng Christ righteousness. Kaya hindi nakikita ho ng Diyos Ama yung kasalanan na meron ho tayo ngayon. Amen? Yung kasalanang ginagawa mo, yung kasalanang gagawin mo pa, hindi yan ang nakikita ng Diyos Ama. Ang nakikita ng Diyos Ama, yung pinagtiwalaan mo, yung sinampalatayanan mo. Sino yun? Si Jesus Christ. Christ's righteousness imputed to us. Inilagay ho niya yan sa atin nung ikaw ay sumampalataya, nung ikaw ay nagtiwala. Dahil yan ang katotohanan. Yan ang dapat na maintindihan kahit po ang mga ibang mga born-again churches sa Pilipinas na ginagamit ho nila ang kanilang mga perseverance. Ginagamit ho nila yung kanilang mga ginagawa sa harapan ng Diyos sa paraan daw na ganon ng kanilang pagpapatuloy ng kabutihan, ay sila daw po ay papasok sa kaharian ng langit. Subalit hindi yan ang inaaral. Hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Katulad ng binanggit ho ng ating Panginoong Hesus, doon sa talatang ating huling binasa, maliban na humigit ang katuwiran ninyo sa katuwiran ng mga iskriba at pariseo, hindi kayo papasok. So, ibig sabihin, tanggalin ang lahat ng sariling katuwiran. Isuot ang katuwiran ni Kristo Jesus upang pagharap natin sa harapan ng Diyos, tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Only Christ's righteousness. Continue ho natin. Roman number 2. From verses 11 up to verse 18 po. Sin is an ugly problem. Ang kasalanan po ay isang pangit na suliranin na tinutukoy ho ng banal na kasulatan according to Romans chapter 11 verse 18. Basahin natin muli. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang pananalitay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit isaan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. The sinful nature of man will always manifest itself in his life. These verses tell all about the problems that man has because he is a sinner. Na kahit anong gawin ho ng isang taong hindi nakakilala kay Kristo Jesus, siya po ay isang makasalanan na kinakailangan niyang tanggapin, sampalatayanan ang inaalok na katuwiran ni Kristo Jesus upang ikaw ay makapagbigay kaluguran sa Kanya. Kalahon ninyo, ang mahigpit na kalaban ho natin sa daigdig na ito ay ang kasalanan. Amen? Hindi ho tayo exempted sa kasalanan. Lahat ho tayo. Lahat ho tayo ay pwede na mahulog muli sa kasalanan.
wala kahit po, sabi ng banal na kasulatan, wala kahit isa na gumagawa ng kabutihan. Walang matuwid kahit isa. Yan po ang ipinamumukha ni Apostol Pablo dahil sa lupit ng kasalanan ng sanlibutan ito. Tingnan niyo po, bata, matanda, marunong gumawa ng kasalanan. Kahit ang maliit na paslit, marunong gumawa ng kasalanan. Tama? Kahit matandang-matanda, gumagawa pa rin ng kasalanan. Bakit? Kasi yan ang mahigpit na kalaban ng lahat ng tao sa daigdig na ito. Kaya salamat na lang sa Diyos dahil meron tayong biyaya. Anong biyaya na yon? Na tayo po ay inililigtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Amin po ba? Nararamdaman ho ba ninyo ang pagliligtas ng Diyos sa inyo? Sa tuwing kayo po ay inaalok ng demonyo ng kasalanan? Ha? Ang tanong ko nga ho dito, papaano po kung yung pag-alok ng demonyo na kasalanan ay tinanggap ninyo? Anong nangyayari po sa inyo? Nawala ho ba kayo sa kaligtasan? Ha? Nawawala ho ba ang kaligtasan? Hindi po. Ano pong nawawala? Kahapon sa Batangas, hanap ako ng ilustrasyon. Sabi ko, papaano kasi, kailangan kasi ma-illustrate ko sa lahat ng tao yung paraan ng kasalanan. Ang hirap kasi po kung by words lang. Hanap ako ng any object doon sa simbahan natin doon sa Batangas. Wala akong mahanap. Sabi ko, isip-isip ako, pero nagsasalita ako, naghahanap ako ng illustration. Nakita ko po yung tawag dito, eto po, mineral water. Sabi ko, eto siguro magandang illustration. Okay, makinig ko kayo mabuti. Mga kapatid, we are prone to sin. Answer me. We are prone to sin. Tandaan ho natin, mga kapatid, ang lahat ng mananampalataya ni Kristo Jesus, ikaw ay nasa middle ng presensya ng Diyos. Amen? Na-enjoy mo ang tinatawag ho nating fellowshipping ni Lord sa buhay mo. Tama? Ito po mga kapatid, itong larawan na ito ay pagpapakasunod. Alam mo ba, itong pulpitong ito, ito yung presensya ng Diyos. You are secured. Why? Nandun ka sa middle ng center of the presence of the Lord. Ine-enjoy mo ang fellowshipping mo through praise and worship, reading the Bible, prayer, fellowshipping sa mga brethren. Lahat na-enjoy mo. You are happy. Why? You are in the midst. Noong presence ng Lord ay nasa iyo, na-enjoy mo. Pero tandaan po natin, ang demonyo ay hindi papayag na magpatuloy ka doon sa pag-enjoy sa presence ng Lord. Kung ang Diyos ay merong magandang plano sa iyo, ang demonyo ay merong masamang plano sa iyo. Lahat po tayo. Ang plano ng demonyo ay muli kanyang kunin. Muli kanyang ilabas sa presensya ng Diyos. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya nga sabi naman ng kasulatan, watch and pray. Magbantay ka at manalangin. Dahil yun po yung temptation, nakaabang lang, nakaumang lang. Papaano po? Kung hindi ka naging mapagbantay sa Christian life mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, binanggit ko nga sa inyo, dapat tayong mga mananampalataya, lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Amen?
Dapat tayong mananampalataya, dapat tayong laging nananalangin sa Diyos. Dahil yun ho ang ating tungkulin sa harapan ng Diyos. Yun ho yung ginagawa natin kasi nandun tayo sa presence ng Lord. Pero po, ito pong demonyo, sabi ng Bible, he is like a roaring lion. Para ho siyang liyong umaatungal at humahanap ng masisila. Maaring itong aking kamay, isang ilustrasyon, halimbawa, ito po isang masamang espiritu o ang demonyo na nakaabang lamang. Pero wala ho siyang magawa. Why? Kasi nandun ka sa presence ng Lord. Umiikot lang ho siya. Yes, gumagalaw siya. Gumagawa siya ng paraan po paano kanya muling i-catch. Katulad doon ng ating Panginoong Jesucristo, nung tinukso niya ang ating Panginoong Hesus at hindi natukso ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng kasulatan, naghintay ang demonyo ng panibagong paraan kung papaano ho niya muling tutuksohin ang ating Panginoong Hesus. Nag-aabang siya. Kung ano yung ginawa ho ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang ginagawa ng demonyo sa lahat ng mga mananampalataya sa henerasyong ito. Makinig ko kayo mabuti, mga minamahal. Ang pananampalataya ay hindi biro. Ang pananampalataya ay totoo. Ang pananampalataya ay sigurado. May kaligtasan ka sa harapan ng Panginoon. Pero habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, may kalaban. Amen. May kalaban. Huwag ho tayo easy go lucky lang sa ating Christian life. No. Kailangan ho nating magmatsyag. Kailangan nating magbantay sa ating Christian life. Kung nais ho nating lumago sa ating pananampalataya, ikaw mismo ang gagawa niyan. Ikaw ang mag-e-effort niyan. Ngayon nakilala mo na ang Panginoong Jesucristo. Sinampalatayanan mo sa puso mo ang Panginoong Jesucristo. Ang tanging gagawin mo lamang ay magpatuloy ka sa paglago sa iyong pananampalataya. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatuloy ka sa paglago. Yes, kailangan mo magpatuloy. Kasi nakaabang lang ang demonyo. O, tingnan niyo po ang aking ilustrasyon. Nagbabantay ang demonyo. Nasa paligid lang. Pero wala siyang magawa kasi you are at the center of the will of God. Amen? Nasa center of will of God ka. Pero anong gagawin ho ng demonyo? Ia-attract ka niya. Magpapakita siya ng iba't ibang klase ho na mga bagay na gustong-gusto mo para lang makita mo na maganda ang inaalok ng demonyo. Tandaan po natin, hindi mag-aalok ang demonyo ng pangit. Ang iaalok ng demonyo ay pawang maganda sa harapan mo, katulad ng ginawa ng demonyo sa unang tao na si Eva. Nung makita ni Eva na masarap kainin ang bunga, yun, kumagat ang tao sa unang alok ng demonyo. Ano man ang ating kahinaan sa buhay, diyan kanya titirahin ng demonyo. Kung saan ka mahina, diyan ka titirahin ng demonyo. Kaya ang kailangan ho natin, again, magbantayo tayo. Paano ka magbabantay kung hindi ka nananalangin? Paano ka magbabantay kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano ka magbabantay kung hindi ka dadalo sa gawain ng Diyos? Kaya napakahalaga po ng fellowshipping like this. Kasi nakakapakinig ho tayo ng salita ng Diyos. Pakitapix ang iyong katabi, sabihin mo makinig ka ng salita ng Diyos. Sabihin mo, wag mong tulugan si Pastor Ray. Amen. Wag nating sayangin
ang pagkakataong ito. Amen? Balik ko tayo sa ating ilustrasyon. Tagal naman yung pastor eh. Dahil mong pakeme. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid kung gaano kalupit ang kasalanan. Amen? Nakikita ho nyo ba ang demonyo? Hindi. Kung tutusin, lugi ho tayo eh. Alam natin may demonyo, alam natin may kalaban tayo. Hindi natin nakikita. Tayo nakikita niya. Lugi-lugi ho tayo. Pero ito po, balik ko tayo sa ating ilustrasyon. Gagawa siya ng paraan. Ang problema, nakalingat ka. Nakalingat ka. Ha? Hindi ka nakapag-concentrate sa Christian life mo. Ina-attract ka ng demonyo. Binamagnet ka niya hanggang sa nakita mo, unti-unti ka nang lumalapit. Yan. Lumalabas ka na doon sa center of the will of God. Unti-unti kayo lumalabas sa presence ng Lord. Na kung tutusin na enjoy mo yung presence ng Lord. Ito na po ang demonyo. Unti-unti na ho siyang gagawa ng paraan to attract you and me. Hanggang hindi mo napapansin, hindi ka na nagpipray. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Sometimes, absent ka sa church. Easy-easy ka na. Anong nangyari na? Magpipray na si pastor. Magtatanong, nasaan na yung kapatid na yun? Bakit nawawala? Why? Kasi hindi nagbabantay ang kapatid na yun. Unti-unting ina-attract siya ng demonyo. Kasi kung bakit pinapakita ko po ang ilustrasyon na ito, this is a reality. Realidad to ng buhay pananampalataya. Kala ho nyo, hindi kaagawan ho ng Diyos ang pagkakasala ho natin. At lalong hindi kaagawan ho ng demonyo. Oh, bago yan, pastor ah. Paano nangyari yun? Alam nyo ho ba, hindi kaagawan ho ng demonyo ang pagkakasala ho natin? Kaagawan mo yun. Kasi kung hindi ka naman, hindi ka magkakasala. Tama po ba ako? Tingnan ang logic. Walang magagawa ang demonyo kung hindi ka naman sa kanya eh. So ikaw at ako ang may kagagawan kung bakit tayo nagkakasala. Ikaw mismo po ang nagbibigay ng puwang sa demonyo para mahulog ka sa pagkakasala. Nakuha ninyo? Kaya ito ho yun, pinili niya eh. Tinanggalan ho niya yung kanyang ginagawa sa Diyos eh. Lumiban sa panalangin eh. Lumiban sa pagbabasa ng Biblia eh. Lumiban sa pagdalo sa gawain ng Diyos eh. Siya na mismo ang may agawan noon. Bakit? Minsan kasi nakakatabad naman talaga eh. Diba? Sa totoo lang ho, pag nagbabasa ka ng Bible, ano nangyayari sa'yo? Bisan di ba inaantok ka? Boring na boring ka kasi puro letra. Pero bakit ang Facebook? Letra naman. Enjoy na enjoy ka sa kaka. O nakuha ninyo mga kapatid? Kasi nga may demonyo eh. O makinig ko kayo mabuti. Eto na po, na-attract ka na, nandun ka na. Ang tanong, nawala po ba ang kaligtasan? Answer me, nawala ho ba ang kaligtasan? Hindi ho. Hindi nawala ang kaligtasan. Ano ang nawala sa'yo? Fellowshipping sa Diyos. As a child and daughters of God, hindi nawawala yung pagiging anak ng Diyos. Ang nawala sa atin ay fellowshipping. Amen? Nagpadaig ka lang sa dyablo. Nawala ang fellowshipping. Ano ang prodigal son? Tingnan ang prodigal son. Napakaliwanag ng prodigal son.
Nung nagpasya ang prodigal son, tatay, aka na ang kayamanan. Aalis na ako. Pinigil ba ng ama? Di ba hindi pinigil? Bakit? Decision ko kasi ho ng anak kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Ganyan ho tayo. Nasa atin po ang desisyon kung gusto ho nating lumago sa ating panampalataya. Amin po ba? Ano nangyari ho sa prodigal son? Katulad ng itong aking ilustrasyon. Masaya ho ba ang prodigal son? Naubos ang kanyang kayamanan, nalustay ang lahat ng kanyang kayamanan. Bakit po? Kasi wala siya sa center of the will of God. Amen. Hindi niya na-enjoy ang presence ng Lord. Why? Outside ho siya. Doon sa presence ng Lord. Sa fellowshipping ho ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi papayag. Ipapadama ho ng Diyos sa buhay ng isang manampalataya na nandoon sa gitna ng kasalanan na malungkot ang isang taong manampalataya na gumagawa ng kasalanan. Yan ho yung kalungkutan ng puso. Bakit? Kasi ang magbibigay lamang ng kasapatan sa buhay ho ng tao, tanging ang Diyos lamang. Wala ho sa kayamanan. Wala ho sa posisyon para ikaw ay sumaya sa daigdig na ito. Sasaya ka lang pag nasa harapan ka o nasa kalooban ka ng ating Diyos Ama. Kaya hindi papayag ang Diyos na hindi ka muli makabalik. Makinig ko kayo mabuti. Mananalangin ka. Makikita mo, Lord, mahirap pala na wala ang fellowshipping ko sa iyo. Tama ang unang Juan, Kapitulo 1, talata 9. Kung ipapahalag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay kanyang papatawarin at lilinisin ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, pag wala ka doon sa center will of the Lord sa buhay mo, hindi ka sasaya. Ang kailangan mo, muling bumalik sa presensya ng Diyos. Muling bumalik para ma-enjoy mo ang presence ng Lord sa buhay mo. Ang fellowshipping ay napakahalaga sa buhay ng isang manampalataya. Fellowshipping ng Diyos. Balik ulit sa Diyos. Kaibigan, kapatid, ang kailangan mo muling bumalik. Amen. Kaya ho ang kasalanan ay napakalupit. Ang kasalanan ay dumudungis ng ating espiritu. According to verse 10, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. To validate his accusation that everybody is under sin. To be under sin means to be under the power of sin. Kung nabubuhay tayo sa kasalanan, alipin tayo ng ano po? Ng kasalanan. Siya ang kumokontrol sa atin at ganito inilarawan ang kasalanan na kung kumokontrol sa atin. Pakita ho natin ang larawan. Next. Katulad ho nito. Ano ba tawag dyan? Puppet. Pero hindi the exact term lang, ano. Yung nakakalam. Kontrolado ho ng tao ang bawat move ng isang puppet. Actually, ako po ay nag-aral ho ng Puppet 3 sa Quezon City. Si ho dito yung nakapanood ng ng Batibot tong araw. Ang biyahe Batibot. Kailangan ho niya si Kuya Boji, di ho ba? Kuya Boji ho ang pangunahin ho ng Batibot. So, siya ho yung nagturo ho sa akin ng ng puppetry, no? So, gumagawa din ho ako ng puppet. Marunong ho ako manahi ng puppet. So, dahil meron na ho akong pattern ho nun, lagi yung ginagawa ho yun. Tapos, noong araw sa JJL po ay nakapag-puppet show ho kami. Kumuha ako ng mga grupo ng mga kabataan para to entertain the Sunday school sa JJL noong araw.
Actually, yung audience ko doon, si Lani. Bata pa si Lani noon. When she was, I think, 11 years old during that time. 11 years old. Nanonood siya sa puppet show ko. So may grupo ko doon. So lahat ng puppet, kontrolado namin. So nakakapagsalita po ako through my hands. So tinuro ko din ho yun sa aking team. So walang magagawa si puppet kung hindi gagalaw ang nasa loob, yung kamay. Tandaan po natin, if you are under sin, you are controlled ng sin. Amen? Katulad ho nung puppet. Yung puppet po ay isang basahan lang. I mean, isang cloth lang. Nandiyan lang ang puppet. Pero wala, hindi gumagalaw. Pero anong ginagawa ho ng owner ng puppet? Ilulusot niya ang kanyang kamay doon sa puppet na yon para ang puppet na yon ay gumalaw at kumilos. Ganun ko inaalarawan ang kasalanan. Kung ikaw ay magpapakontrol sa kasalanan, ang kasalanan ang gagawa para gawin mo palagi yung mga mali sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw ay magpapailalim sa katuwiran ng Diyos, ang Diyos mismo ang kokontrol sa buhay mo at gagawin mo ay pawang mabubuti lamang sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kung tayo po ay magpapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan, wala ho tayong magagawa kundi gawin ang gusto ng kasalanan na gumagawa sa atin. Kaya ginamit na po sa Pablo ang lumang tipan. Isinulat niya na perfect passive nangyari noon at ito'y nagpapatuloy sa tao na walang matuwid. Dahil ito po sa kasalanan na nagpadungis sa tao. Non-righteous in theological terms means that we are all totally depraved. Lubusang bulok. Lubusang sira. Total depravity does not say that man is incapable of good deeds, but that he is incapable of justifying himself before the Holy God. Hindi ibig sabihin po mga kapatid, ay wala ka ng kakayahan na maagawa ng mabuti o mabuti ang isang tao. Pag sinabi nating totally depraved, lubos ang bulok, sa iba ho, ang pananaw ho nila pag totally depraved, example po para ho sa mga tulip o sa mga reform, pag totally depraved daw ang isang tao, ibig sabihin, wala na siyang kakayahan na gumawa ng tama. Unless ang Diyos daw ang maglagay sa kanya ng pananampalataya. Tandaan natin, hindi ang Diyos ang naglalagay ng pananampalataya sa tao para makalapit ang tao sa Diyos, sa Kanya. Hindi po ang Diyos. Yan ho paniniwala ng mga reform. Yung totally depraved sa kanila, totally patay talaga. Na kinakailangan ang Diyos ang gumawa para manampalataya ang tao sa Kanya. Imagine ho ninyo, kukonsider ho ba ninyo ang pananampalataya as a work? Ang faith ba is a work? No. No. Ang pananampalataya ay hindi work. Kaya ang pananampalataya, yan ay ginagawa ng isang tao. Amen? Ang tao mismo. Parang ganito po. Halimbawa may nag-alok sa iyo. Nag-alok sa iyo ng isang product. Kala mo maganda to. Subukan mong gamitin ito. So nag-aalok ho yung tao, pero hindi ka naman maiengganyo kung hindi mo gugustuhin. Tama po ba ako? Kahit anong ipresenta sa iyo ang magandang salita doon sa product na yon, hanggat hindi ka naman naniniwala doon sa sinasabi ng tao, hindi mo na kukunin yun eh. Tama po ba ako? Ganun ko po hinahalimbawa na kailangan mong ikaw ay manampalataya mismo sa Diyos
kahit ikaw ay totally depraved. Yun lang kasi po yung tanging gagawin mo. Para ano po? Para maligtas ka. Amen. Maniwala ka. Manampalataya ka kay Jesus. Na ginawa niya, binayaran niya ang kasalanan mo. Yun lang ang gagawin mo. Ang problem kasi sa reform, totally depraved, ang Diyos daw ang naglalagay ng panampalataya para manampalataya ang tao sa Diyos. Maling-mali ho yun. Hindi ho yun ang tinuturo ho ng banal na kasulatan. Balik ko tayo sa ating pong tinatalakay. Ang problema, ang kabutihan na meron ng tao ay hindi makakaabot sa pamantayan ho ng Diyos. Sa totoo lang, hindi ho natin kaya eh. Tama po ba? So may kakayahan dito na kaya mong pantayan ang pamantayan ng Diyos. Wala, di ba? Wala kahit isa. Sabi ng Bible yan eh, walang matuwid kahit isa. May hinihingi ang Diyos na katuwiran na dapat na nasa tao. That righteousness is dikayasuna. Which means a perfect righteousness. Again, yung righteousness, self-righteousness of man, hindi ho yan ang pamantayan para maabot mo ang pamantayan ng Diyos. Amen? We need the perfect righteousness. And the perfect righteousness ay si Jesus Christ lamang. Say amen to that. Si Jesus Christ lamang ang perfect righteous na binabanggit sa banal na kasulatan. Ang isang ganap na katuwiran na hindi kayang gawin ng tao, kaya naisulat ni Pablo ang sulat na ito na sa kanyang pinagkuhanan po ay nasa Awit, Kabanata 14, talatang 1 hanggang 3. Basahin po natin. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Verse 2. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Verse 3. Silang lahat ay nahaligaw. Sila ay pare-parehong naging masama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Doon pa lang sa lumang tipan, nakita na ho ni Haring David na walang humahanap sa Diyos. Walang sumusumpong sa Diyos. Pero mabuti na lang, ang Diyos mismo po ang humanap sa atin. Amen. At nag-alok sa atin. Nagpresenta sa atin ng buhay na wala hanggan. Kaya ang tayong gagawin mo lamang, paniwalaan mo lang, yun yung tinatawag nating faith. Amen. Paniwalaan mo lang yung inaalok na salvation ng Diyos sa atin. Kung walang hinahanap, walang humahanap sa Diyos, pues ang tao po, ikaw mismo na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po kahapon nga pinagtatalunan namin ng mga pastor, ano ba ang mahalaga? Hearing ba? Ang paikinig? Ang labi ba? O ang puso? O sabi ng ilang pastor, Pastor, di ba faith comes by hearing and hearing by the word of Christ? So kinakailangan, makinig ka. So pinagkala mabuti, brainstorming kami kahapon. At the end, ang nagwagi, Biblia. Siyempre, meron kami mga concept, may mga perspective ho kami sa ibang mga talata. Yung agandahan po pag nagmi-meeting ho kami. So brainstorming kami, pero ang sasagot pa rin, kung ano nasa Bible. At doon nakita ho namin, ang mahalaga ay ang puso. Amen. Ang puso ang pinaka-center of will. Amen. Ang puso po ang nagdidesisyon. Amen. Ngayon, napakinggan mo nga. Yes, faith comes by hearing. Napakinggan mo. Pero kahit na napakinggan mo, kung hindi naman magpapasya ang puso mo, kuha ninyo ha, again, katulad ho ng inaalok na product, kahit anong alok ho ng aalok ng mga produkto sa iyo, kung hindi ka naman maniniwala sa puso mo, hindi ka kukuha. Tama po ba ako?
Kahit napapakinggan mo, kung hindi naman magpapasya ang puso mo. Kaya ang pinakamahalaga para maligtas ang isang tao, ang puso mismo ang siyang pipili na maniwala, sumampalataya sa inaalok ni Kristo Jesus. Amen? Sa kapwa magpapasya, tawag dito, sasang-ayon ng ang isip. At ipapahayag ng labi na si Jesus ay Panginoon mo. Amen. So nag-start ang salvation saan? Sa hearing? Sa mind? Sa lips? Sa puso. Tandaan natin, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. At hinihiling din ng Diyos, love me with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kita ho ng Diyos na ang tao po'y bulok. Ang katawang ito ay prone na magkasala. Kaya kailangan ng kahabagan ng Diyos sa katawang ito. Alam niyo po, ganito ho kami ng mga nila Pastor Nat kahapon habang pauwi kami. Sabi ko kay Sister Raida, 6 years from now, magkasabay na tayong kukuha ng ID. 6 years from now. Ilang taon na lang. Kukuha na rin kami ng ID katulad yung mga ID ng mga senior ho dito. Lumagay sa aming kaisipan. Wala talaga, hindi mananatili ang lakas ng katawan. Amen. Hindi mananatili ang kagandahan. Hindi mananatili ang kagwapuhan. Amen. Lahat tayo ay pabulok. Lahat tayo ay patanda. Aba, kung hindi ka patanda, ano ka? Tao ka ba? Kakaiba yun pag hindi ka hindi ka tumatanda. Mas maganda nga yung pastor All forever young. Meron bang ganon? Forever young? Walang forever young. Talagang tatanda ka. Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka rin. Amen. Kukulubot din ang mukha mo kahit anong pahid mo dyan. Yan ang reality. Amen. Itong katawang ito, papuntang hukay ito. Amen. Ang kailangan dito, baguhin ng Diyos sa panong paraan. Pagdating ng Panginoon sa rapture of the church, gagawin niyang incorruptible ang corrupt na katawan natin. Amin po ba? Wala nang sakit ang katawan na ito. Hallelujah! Isang araw, lalabas tayo sa katawang ito na punong-puno ng sakit. Kaya ang tanging pag-asa lang ho natin ay ang rapture of the church. Kapatid, nandito ka na sa panampalatayang ito. Paniwalaan mo ang sinasabi, hindi ni Pastor Ray, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo ang Diyos, mabuti ang Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa kanyang simbahan. Ang tinutukoy kong simbahan, hindi ang gusali. Ang simbahan, ikaw at ako na gumagalaw sa daigdig na ito. Hallelujah! Alam ko po ang ilan sa atin dito pagod na. Amen. Are you tired and weary and heavy laden? Brother and sister, come to Christ. Amen. Lapit kay Kristo Jesus. Dahil sabi ng Bible, come to me. Lumapit kayong lahat ng mga nabibigatang luba na may mga pasanin, kayo aking pagpapahingahin. Hallelujah! 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 Na isang araw po, matatapos na ang lahat. Pati utang, matatakasan na natin. Amen. Sige, utang kayo ng utang. Amen. Kawawa naman po yung mga nautangan natin. Pagdating ni Kristo, hindi niya alam kung saan tayo hahabulin.
Amen. Kaya sige, kaya utang kayo ng utang. Amen. Okay, so tayo po ay nasa katawang lupa. We are prone to sin. Si Tatay Eddie po last Sunday, kita ko siya doon, nakaupo lang doon. Nilapit ako si Tatay Eddie. Sabi ng Tatay Eddie, Pastor, nanghihina ang katawan ko. Konting hakbang ko lang, Pastor. Hinihingal na ako. Kala nyo nung araw, nung tayo po ay kasasaganhon ng KLDC noon, first first 3 months ng ating pong church, Tatay Eddie po siya po ay akin pong inassign sa Bikutan as a pastor ho doon sa Bikutan. Malakas pa si Tatay Eddie. Pero ngayon po, hina na po ang kanyang lakad. Pero kala ho ninyo, nakakahanga po si Tatay Eddie. Kahit na meron siyang nararamdaman, nandito siya every Sunday. Amen. Nagagawa ho niya ano po yun? Because of His love. Pag-ibig niya sa Diyos. Amen. Kasi kung meron tayong pag-ibig sa Diyos, anuman ang nararamdaman mo, anuman ang problema mo, hindi mo idadamay ang gawain ng Diyos. Kahit importante pa yung gagawin mo sa bahay o gagawin mo sa labas, mas hihigit pa ba? Mas importante ba yon sa gawain ng Diyos mismo? Answer me. Di ba? Pag nagmamahal ka, you and me against the world. Alam niyo po ba yun? Pag nagmamahal ka, you and me against the world. No matter what, wala akong pakialam. Basta ako ay nagmamahal. Pag minamahal mo ang Diyos, wala akong pakialam ang iba. Bakit? Between God and me. Amen? Palapakan natin siya. This is the reason why kung bakit tayo ay nandito. Because of Jesus Christ. Amen? May pag-asa po. Amen? May pag-asa po. Kahit na tayo po ay nasa corrupt na katawan, may pag-asa po. Nasa bulok tayong kalagayan sa harapan ng Diyos, kailangan natin ng Holy Spirit. Ngayon, kung wala pa ho ang rapture, we need the Holy Spirit. I acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Naniniwala ho ba kayo ang Holy Spirit ay nasa ating paligid lamang? God is everywhere. God is everywhere. We need the Holy Spirit in our lives. Daily. Kaya ho yung second tense of sa our salvation. Ano po yon? That is sanctification. Tayo po ay inililigtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Kahit na tayo po ay nasa corrupt na katawang ito, may banal na espiritu na siyang tumutulong sa atin upang tayo po ay makadaig sa lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang katawan lupa na ito, kinakailangan magkaroon ng bunga. Anong bunga? Bungang araw, Pastor Ray? No, bunga ng banal na espiritu na sinasabi ho ng aklat ng Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 hanggang 26. Ano ho yun? Nakilalang-kilat, alam na alam ho ni Pastor Manny ho yun. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith, temperance. Lahat ng yun ay pipeding nasa sa atin. Amen po ba? Alam niyo po kung titingnan ninyo mga kapatid, hindi ho siya plural. Diba? Tingnan niyo po. There are 9 fruit of the Holy Spirit. Hindi sinabi doon na 9 fruits of the Holy Spirit. Pastor Ray, wala. Ang meron lang ako sa akin ay love. Wala akong joy. No! Kung ikaw ay merong fruit of the Holy Spirit,
Package po yun. Nasa ho yun. Amen? Nasa atin yun. Kaya naniniwala ako sa isang manampalataya that you are in the sanctification, the progressive of sanctification. Kaibigan, kapatid, may banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya kung walang lakas na loob natin, hindi natin kakayanin na tanggihan ang kasalanan. Umaakit sa atin ay ang mundong ito. Kaya ang pamagat ho natin, ano yung pamagat natin? Do you remember our title? The Man in My Mirror. Tayo ang pipili kung pairail ho natin ang ating lumang pagkatao na kinokontrol ng bagsik ng kasalanan o ang bagong pagkatao na hinahawakan o kinokontrol ng banal na Espiritu. Tingnan po ang illustration. Look at the illustration. Nakita ho ninyo, this is a self-directed life. Tingnan ho ninyo ang self. Self is on the throne. Ito mga dot na ito, circle na ito, interests are directed by self. Often resulting is discord, frustration. Samantalang si Christ is dethroned and not allowed to direct the life. Nakuha ninyo? This is a self-directed life. Kinokontrol niya ang kanyang sarili. Ito po ang pinakamahalaga, kapatid. Ang ating Espiritu ang siyang kumakaugnay sa Espiritu Santo. At dahil nga sa kasalanan na dinungisan ito, kaya ang bawat tao po ay walang kakayahan na makapasok sa kalangitan. Kaya kailangan natin nakasentro ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Next slide. Ito ang mahalaga sa Christian. The Christ-directed life. Dapat nasa throne ng buhay mo si Christ. And yung mga dot na ito, mga circle, that is the interest ay directed by Christ. At yung self is yielding to Christ. Dapat nakapailalim lang ang self kay Christ. Kung ang Espiritu Santo ang pinakapangunahin sa buhay mo. Kung merong bunga ng Espiritu Santo. Kaya kung tatanungin mo ako, ang tao pala, kung tatanungin mo ang tao, kung sila po'y makakapasok sa kalangitan, magsasabi ho sila, hindi sila sigurado. Tama? Mostly po ng mga tao, pag tinanong mo, ikaw ba pupunta ka sa langit? Wala nakakaalam, pastor. Wala eh. Wala kasing hope. Walang assurance. But in the Bible, if you have faith in Jesus Christ, pwede mo masasabi, yes, papasok ko sa langit. Anong dahilan? Nanampalataya ako kay Kristo Jesus. Imagine nyo, out of 8 billion people, isa ka sa tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. Amin po ba? Thankful ka. Bakit po? Abay, gumawa ang Diyos sa'yo. Kumilos sa'yo. Kaya ang taong gumagawa para sa Diyos. Tandaan natin to. Dito ako magtatapos. Ang taong gumagawa para sa Diyos. Yan po ay magtatagumpay sa daigdig na ito. Ngayon, kung isa kang manampalataya, paisi-isi lang. Sometimes, hindi ka magbabasa ng Bible. Sometimes, hindi ka magpe-pray. Hindi ka magdadalo sa gawain ng Diyos. Itutuba ka ng demonyo. We need the Holy Spirit. Kinakailangan gumawa ka. Nasa ating desisyon, ulitin ko, nasa ating desisyon ang pagpili kung gusto ho nating lumago. Amen? Desisyon mo yun eh. Kasi kung magde-decide ka, twice a week lang ako, twice Sunday lang ako, twice a month lang ako dadalo. And the remaining 2 Sundays, akin yon. Mabuti, binigyan ko pa nga ang Diyos eh. Ba, nagmalaki pa. Tandaan niyo mga kapatid, binigyan tayo ng how many days? 6 days eh. Yung 1 day, that is a Sunday, is for the Lord. Amen? Ibigay mo ang Sunday. That Sunday is for the Lord. Amen? Pero ako kalahon ninyo, hindi lang Sunday. Every day. Every seconds of my life, ibinibigay ko kay Christ. Why? Hindi ko hinahayaan na makasingit ang demonyo sa buhay ko. Amen po ba? Kasi yung fellowshipping kay Lord, napakamaganda ho yun. Napakasarap pag nandun ka sa center of will of God.
Kasi pag wala ka sa center of will of God, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo sa daigdig na ito. Wala lang, para ka lang bula. Yes? Ang kailangan mo ngayon ay mag-decide, Lord, mula sa araw na ito, I promise, Lord. Masama ba mag-promise kay Lord? What do you think? Masama ho bang mag-promise sa Lord? Hindi po. Pwede ka mag-promise kasi wala kang babatayan. Walang babatayan ng Diyos sa'yo pag hindi ka nag-promise. Amen? Promise sa Lord, Lord, nangangako po ako, mula sa araw na ito, hindi ako a-absent. Sige nga, kausapin mo yung katabi mo. Nangangako ka ba? Sige, sabihin ninyo, nangangako ka ba? Hindi daw, oh. Ang lakas ng hindi. Nangangako ka ba? Sabihin mo, nangangako ka ba? Mula sa araw na ito, ikaw ang katabi ko every Sunday. Amen? No choice. Kasi asawa ko yan eh. Pag ayaw niya, bitbitin mo. Ayaw ng anak mo, bitbitin mo yan. Amen po ba? Sabi ko sa Cavite, nag-challenge ako. Oh, ewan ko kung gagawin nila yon. Sabi ko sa kanila, ito, gagawin ninyo ha. Each one, bring one. Kakangasain ka na, no? Inulit ko. Each one, bring one. Deal or no deal? Sabi ng mga tao, deal. Kaya ngayon, nag-iisip sila ngayon, sino dadalhin nila? Sa Saturday, imagine mo, each one, bring one. O ngayon, magcha-challenge ako sa inyo. I challenge you today. Each one, bring one. Deal or no deal? Again. Each one, bring one. Kaluluwa dadalhin mo. Soul is precious. Tandaan mo, ang kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Tayo, sa simbahan ba natin, pinag-uusapan ho ba natin ng pera? Answer me. Hindi natin pinag-uusapan ng pera. Kasi ang pinakamahalaga sa simbahan ay kaluluwa. Amen? Kaya each one, bring one. Deal or no deal? Deal yan, ha? Amen? Each one, bring one. Pastor Ray, hindi na each one bring one. Each one bring four. Bakit? Kukunin ko na nanay, tatay ko. Mga kamag-anak ko, dadalhin ko na dito. Hello? Tandaan natin, mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Sabi ng Bible, makinig kayo mabuti, sabi ng Bible, mapasayo na ang lahat ng kayamanan ng daigdig na ito kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Baliwala ang kayamanan. Amen? Anong pinakamahalaga? Kayamanan o kaluluwa? Kaluluwa. Amen. Pinag-usapan nga namin nila, Pastor Nat kahapon, yung mga nananalo ng mga loto. Di ba? Yung nananalo ng loto. Kala niyo yung mga nananalo ng loto pala, yan pala bigla nawawala agad. Di ba? Parang, kailan ba yun? Parang ilang buwan na, parang yan, yung construction worker? Oh, nanalo ng how much million yon? 22 million? Inubos sa ilang buwan? 3 months? Happy go lucky? 22 million? Nawala ang 22 million sa loob ng 3 buwan lang? Tapos balik ulit sa construction? Imagine yun. Kaya yung kayamanan, nawawala yan. Pero ang kaluluwa, hindi nawawala. Amen po ba? Yan po ay nakarecord sa langit. Ang lahat ng kaluluwa na naibanghelyohan mo para kay Kristo Jesus, yan ay kayamanan sa harapan ng ating Diyos Ama. Amen. Palapakan natin siya.